Siya ay isang mahinang alipin na gladiator subalit nanalo siya sa 100 laban upang makamit ang kanyang kalayaan at naging alamat noong ika-54 ng century AD. Isang 15 taong gulang na binatilyo na nagngangalang Nero ang naging emperador ng Imperyong Romano, at sino mang may sapat na pag-iisip ay alam na magiging masama ang resulta ng desisyong ito. Bago pa man maging makapangyarihan si Nero ay hindi perpekto ang Imperyong Romano tulad ng sinasabi ng modernong lipunan, lalo na para sa mga nawalan ng tirahan dahil sa pag-atake ng mga puwersa ng Roma. Isa sa mga biktima ay si Cest na isang 14 na taong gulang na binatilyo na ang nayon ay sinalakay ng hukbong Romano. Siya kasama ang iba pang malalakas na kabataang lalaki ay ginawang alipin at tinuruan ng pakikipaglaban upang maging mga gladiator, na maaaring maihalin tulad sa mga bituin ng WWE noon, sa madilim at basang selda kung saan sila kinulong ay nag-agawan sila kahit sa kakaunting pagkain na natatanggap nila. Sa grupo ay may isang lalaki na nagngangalang Rocco na nagpapanatili ng kaayusan at nag-uudyok sa lahat na maging mabuti sa isa't isa. Si Cest naman ay tahimik lamang sa isang sulok ngunit madalas siyang tinutulungan ni Rocco. May tila damdaming namamagitan sa kanilang dalawa kaso hindi nila ito ipinapakita. Gayunpaman ay hindi nagtagal ang katahimikan at isang araw ay kinuha sila ng mga sundalo mula sa selda para sa huling seleksyon. Ipinaliwanag ng kanilang amo na si Valens na tanging ang mga mananalo lamang ang magsasanay bilang gladiator na lalaban sa Coliseum. Ang unang laban ay sa pagitan ni Cest at Rocco. Nag-alala si Cest dahil alam niyang mas malaki at malakas si Rocco, ngunit inutusan siya ng kanyang tagapagsanay na si Zafar na gamitin ang mga natutunang kasanayan sa boxing upang manalo. Sa laban ay nagulat si Rocco nang biglang tamaan siya ni Cest na nagdulot ng malalim na sugat. Sinabihan ni Zafar si Cest na huwag magpigil dahil hindi ito respeto sa kanyang kalaban at nasaktan ang ego ni Rocco at sinubukan na umatake muli, ngunit madaling naiwasan ni Cest ang kanyang mga suntok at sa huli ay ginamit ni Cest ang kanyang bilis at kasanayan upang talunin si Rocco. Habang sinusubukan niyang tulungan si Rocco na bumangon ay tinamaan ito ng mga palaso mula sa mga sundalo. Namatay si Rocco sa harapan ni Cest na labis na nagalit at nagtanong kung bakit kailangang patayin si Rocco. Sinagot siya ni Valens na walang puwang para sa mga mahina at tanging ang mga nananalo ang nabubuhay. Pagkatapos nito ay tinatakan ng letrang V ang kamay ni Cest bilang tanda ng pagiging ari-arian ni Valens. Kasama ang iba pang nanalo ay nagsimula siyang magsanay para sa mga laban sa Coliseum. Ipinangako ni Valens na sino man ang manalo ng 100 laban ay magiging malaya kaso ang matalo kahit isang beses ay magdudulot ng kamatayan. Patuloy na nagsanay si Cest sa ilalim ni Zafar na dating gladiator kaso naging tagapagsanay na lang matapos masira ang tuhod sa isang laban. Dinala siya ni Zafar sa Rome para sa isang malaking kompetisyon upang ipagdiwang ang pag-upo ng bagong emperador. Namangha si Cest sa kasaganahan ng Rome kaso naligaw habang naglalakad. Nakilala niya ang isang binatang may blonde na buhok na nagpakilala bilang Rusa na tumulong sa kanya pabalik sa arena. Sa arena ay nakita ni Cest ang kanyang kaibigan na sugatan subalit nanalo sa laban-laban sa isang bata. Gayunpaman ang iba ay hindi pinalad dahil nakalaban nila ang mga matatanda at agad na napatay. Sa kanyang unang laban ay hinarap ni Cest ang isang mas matanda at malakas na kalaban pero sa kabila nito, ginamit ni Cest ang kanyang bilis at kasanayan upang maiwasan ang mga atake at sa huli ay pinabagsak niya ito gamit ang malalakas na suntok. Hindi na nakatayo ang kalaban ni Cest kaya't siya ang idineklarang panalo. Ngunit habang nagdiriwang siya ay humiling ang mga tao sa arena ng pagbibitay sa natalo at binato nila ito ng mga bato at ibinaba ang kanilang mga hinlalaki bilang tanda ng pagnanais nilang patayin ito. Ang natalo na mandirigma ay nagtaas ng hinlalaki patungo sa emperador upang humingi ng awa at si Nero na kilalang mahina ang loob ay nag-alinlangan kung ano ang gagawin, na nagresulta sa pinakamalaking historical inaccuracy ng taon. Biglang kinuha ni Cest ang kamay ng natalo at itinaas ang kanyang hinlalaki patungo sa emperador at na humihiling na patawarin ang buhay nito. Nagpanik si Zafar sa ginawa ni Cest ngunit handa si Nero na iligtas ang natalo at gayunpaman, ang ina ni Nero na parang isang Karen ay iginiit na parehong dapat bibitayin ang dalawang mandirigman dahil walang sino mang may karapatang magdikta sa kanyang anak maliban sa kanya. Pinigilan siya ng general na nagsabing magmumukhang masama kung ang desisyon ng emperador ay maaapektuhan ng iba. Sa huli ay sinunod nila ang kagustuhan ng tao at binitay ang natalo, samantala ay sinuntok ni Zafar si Cest dahil sa pagiging emosyonal nito.
Nagsimulang umiyak si Cest dahil ayaw niyang may mamatay sa bawat tagumpay niya at dinala ni Zafar ang kanyang kadena na tila may kakaibang tono at sinasabing wala siyang karapatan magdesisyon dahil alipin siya, at ang tanging paraan para maging malaya ay ang patuloy na manalo. Maya-maya ay dumating ang isang sundalo upang tawagin si Cest at Zafar dahil nais silang makita ng emperador. Interesado si Nero kay Cest dahil namangha siya sa laban nito ngunit mas interesado ang ina niya kay Zafar na tila macho ang dating. Ipinakilala ni Zafar ang kanyang sarili at naalala ng Empress ang pangalan niya. Sinabi ng general na si Demetrius na si Zafar ay isang kilalang gladiator na nakalaban niya 10 taon na ang nakararaan. Ang laban nilang iyon ang pinakamabagsik sa kanilang buhay na nagresulta sa pagkawala ng mata ni Demetrius at sa pagkasira ng tuhod ni Zafar. Gayunpaman ay pareho nilang walang pagsisisi sa nangyari at inihayag ni Demetrius kay Nero na inayos niya ang isang espesyal na laban para sa kanya. Tampok ang anak niyang si Rusa at sinabi niyang ang boxing ay isang simpleng uri ng labanan at tinuruan niya ang kanyang anak ng mas mahusay na sining ng pakikipaglaban. Nagsimula ang laban at gamit ang bilis at galing ay tinalo ni Rusa ang isang veteranong mandirigma at pinahanga niya ang lahat gamit ang kakaibang estilo ng pakikipaglaban. Nagtanong si Nero kung anong sining ng pakikipaglaban ang ginamit ni Rusa at sinabi ni Demetrius na ito ay pancration, ang pinagsama-samang anyo ng lahat ng martial arts na katulad ng modernong MMA. Pagkatapos ng laban ay lumabas sina Cest at Zafar at muling nakasalubong si Rusa at kinausap ni Cest si Rusa, habang naghintay si Zafar sa labas ng palasyo at nang magtungo sina Cest at Rusa sa silid ni Nero, natagpuan nila itong tumutugtog ng musika at naiyak si Cest dahil sa ganda ng tugtog at agad siyang nilapitan ni Nero upang tanungin kung nagustuhan niya ito. Sinabi ng tagapaglingkod ni Nero na oras na para salubungin ang publiko ngunit kinansela ito ni Nero at iginiit na hayaan siyang mag-isa. Nagtanong si Nero kina Cest at Rusa kung bakit sila lumalaban at ano ang nagbibigay ng lakas sa kanila upang mabuhay sa ganitong kalupit na mundo at sinabi ni Rusa na itinuro ng kanyang ama ang martial arts upang maging elite soldier siya tulad nito. Sagot naman ni Cest na lumalaban siya dahil ito lamang ang paraan upang makamit ang kalayaan at napaisip si Nero at nagsabing walang tunay na malaya dahil kahit ang mga ibon ay nakatali sa kalangitan, sinabi niya na ang buhay nila ay kontrolado ng mga Diyos at walang halaga sa kanila ang mga nais nila. Biglang dumating ang ina ni Nero galit na galit dahil kinansela ang pampublikong paglabas nito at iniutos niyang maglaban agad sina Cest at Rusa. Sinubukan na kumbansihin ni Nero ang ina niya na hindi iyon ang tamang panahon ngunit tulad ng isang Karen ay hindi ito nakinig. Sumunod agad si Rusa sa utos at sinabi kay Cest na wala silang magagawa sa mga salitang katulad ng sinabi ng kanyang nasirang kaibigang si Rocco noon. Natalo ni Cest ang laban at nawalan ng malay ngunit kahit ayaw niyang lumaban at wala talaga siyang magawa, pinalaya siya mula sa kanyang mga kadena at humingi siya ng tela mula sa magandang katulong ni Nero upang ibalot sa kanyang mga kamao. Ibinigay nito ang kanyang manipis na sinturon at habang binabalot iyon ni Cest ay dumating sina Zafar at Demetrius. Galit si Zafar sa nangyayari ngunit nang malaman niyang utos ito ng Empress at pinagsisihan niya ang hindi pagsama kay Cest sa loob, samantala ay iniutos ni Demetrius kay Rusa na talunin si Cest agad-agad nang walang awa. Nagsimula ang laban at kahit mabilis ang mga suntok ni Cest at madali itong naiwasan ni Rusa, sinubukan ni Cest gumamit ng hook ngunit walang mahanap na kahinaan si Rusa at tinamaan siya sa mukha na dahilan upang mawalan siya ng balanse. Hinayla siya ni Rusa at nagbulong sa kanyang tainga na protektahan ang kanyang ulo. Hindi maintindihan ni Cest ang nangyayari at hanggang sa binagsak siya ni Rusa sa lupa na halos mawalan ng hangin ang kanyang mga baga. Sinasakal siya ni Rusa at sinabihang matulog na lang at nagpupumilit si Cest na manatiling gising. Ngunit kahit nang tanungin siya ng katulong ni Nero kung susuko na siya at doon ay tumanggi siya. Ayaw nang makita ni Nero ang laban ngunit pinilit siya ng kanyang ina at biglang sumabog si Nero sa galit. Umiiyak na sinabing ayaw niyang maging emperador o maging alipin sa ina niya. Umalis ito kaso umiiyak na hinabol ng ina si Nero at nagdrama at ipinaliwanag na nasaktan niya ang kanyang damdamin. Bumigay si Nero at sinubukan na konsultahin ang ina. Samantala natalo na si Cest at sinabi ni Demetrius kay Zafar na ang estudyante nito ay mahina tulad niya. Pagkaalis ng lahat ay sinuntok ni Demetrius si Rusa dahil ginamit nito ang pagsakal upang magtagumpay sa halip na sirain ang kalaban. Nilunok ni Rusa ang kanyang galit ngunit ipinangako niyang isang araw ay papatayin niya ang kanyang tyrant na ama. Si Cest naman ay umuwi kasama si Zafar at umiiyak siya dahil napaka-helpless niya sa laban na sinabi ni Zafar na kahit natalo siya,
Nakakuha siya ng mahalagang karanasan mula sa pakikipaglaban sa isang henyo at dapat niya itong gamitin para maging mas malakas. Habang lumilipas ang panahon ay nawasak ang paaralan ni Valence at ang mga alipin nito ay ipina-auction sa iba't ibang mayayamang tao. Si Cest ay napasa-pasa na parang sigarilyo na hanggang sa siya'y naging alipin ng isang matabang lalaki na nagpapatakbo ng grupo ng mga mandirigmang alipin. Dinala sila nito sa Pompeii para sa isang paligsahan na kung saan nakilala nila ang isang lokal na maharlika na nag-organisa ng torneo. Ipinakilala ng maharlika ang kanyang katulong na si Broken Nose, upang ipakita sa kanila ang paligid at dinala ni Broken Nose ang grupo sa swimming pool at sinabi ni Cest na maaari nila itong gamitin para sa pagsasanay. Ngunit dumating ang isang malaking mandirigmang alipin na sinubukan na paalisin sila at sinubukan ng isa sa mga kasama ni Cest na lumaban, ngunit pinigilan ito ni Broken Nose at sinabing mag-ensayo ng maayos ng walang gulo. Sa pool ay nakita nila ang isang lalaking may pilak na buhok na may mga pabigat sa kanyang palso at bukong-bukong. Nag-ensayo ito ng parang si Rock Lee at pinagtawanan siya ng ilang alipin ngunit sinabi ni Zafar na tingnan muli dahil may disiplina ang kanyang posture kahit may bigat. Kilala ang lalaking ito bilang M-Dom ang pinakamalakas na gladiator sa Pompeii. Nag-ensayo na ito ng ganito sa loob ng maraming taon. Nagpatuloy ang pagsasanay ni Zafar sa kanyang mga estudyante at itinuro kung paano tamaan ang panga ng kalaban upang mabasag ang kanilang konsentrasyon. Ngunit ang atensyon ni Cest ay nakatuon lamang kay M-Dom, iniisip kung ano ang nagtutulak sa kanya na magpatuloy sa napakahirap na pagsasanay. Isang gabi ay naligaw si Cest habang naghahanap ng palikuran at nakita niya ang isang taong gumagapang sa pader at inakala niyang magnanakaw ito. Nang harapin niya ito ay nadulas ang babae kaya't tinulungan niya ito at nagulat ang babae at malamig na tinanong kung sino siya. Nagpakilala si Cest bilang isang mandirigmang alipin at nagulat ang babae na hindi niya ito kilala. Lumapit siya sa liwanag ng buwan at nabighani si Cest sa kanyang kagandahan at bumagsak siya sa lupa dahil sa pagkabigla. Dumating si Broken Nose matapos marinig ang ingay at binati ang babae bilang Sabina ang anak ng kanilang amo. Sinabi nito na karating lang niya mula sa kabisera at nais niyang sorpresahin ang lahat. Subalit nang matagpuan siya ni Cest na sira ang plano ni Sabina na magsaya at kinabukasan ay pumunta si Sabina sa lugar kung saan nagsasanay si M-Dom kasama ang iba pang alipin ng kanyang pamilya. Ayaw makipagsanay ng iba pang alipin kay M-Dom dahil ayaw nilang masaktan bago ang laban. Biglang tinawag siya ni Sabina at tinukso at sinabing parang aso ang kanyang determinasyon na maging mas malakas. Tinanong niya si M-Dom kung ano ang gusto niyang makamit sa pagiging napakalakas at sinagot siya ni M-Dom na gusto lang niyang tuparin ang isang pangako na minsan niyang ginawa sa kanya. Nagulat si Sabina at sinabing wala siyang ideya kung ano ang sinasabi nito at sinabihan na mag-focus na lang sa kanyang pagsasanay. Pagkatapos ay nakipagkita si Sabina sa tagapamahala ng kanilang pamilya na nagsabi sa kanya tungkol sa paparating na torneo ng laban. Hindi interesado si Sabina kaso biglang dumating ang isang babaeng umiiyak at humihingi ng tulong. Binanggit nito na may mga lasing na lalaki na ginawang base ang kanyang bar na kumakain at umiinom ng hindi nagbabayad at nananakit pa ng ibang mga customer. Natatakot siyang malugi pero sinigurado ni Sabina na wala siyang dapat ikabahala. Inutusan niya si Cest at ang kanyang mga kaibigan na sumama sa kanya para ayusin ang problema gamit ang kanilang kamao. Pagdating nila sa bar ay nakita nila ang grupo ng lasing na alipin na nag-aastang siga. Sinabi ni Sabina na umalis sila agad ngunit nang tumanggi ang mga ito ay inutusan niya sina Cest na asikasuhin sila. Sinugod ng grupo ni Cest ang mga lasing at ipinakita niya ang kanyang galing sa boxing sa pagtalbog ng mga kalaban na kahit na mas malalaki ang mga ito kaysa sa kanya. Namangha si Sabina sa lakas ni Cest ngunit biglang sumugod ang leader ng mga siga at inatake si Cest at naiwasan ni Cest ang mga atake nito at inumpisahang hampasin ang panga nito gamit ang mabilis na suntok. Kaso nabigo siyang pabagsakin ang matanda na hinagis siya sa lupa at tumakbo palayo at hinabol ni Cest ang matanda. Ngunit mas mabilis ito kaysa sa kanya at nakakahiya dahil atleta siya at nang sumuko siya sa paghabol, dumating si Sabina at inireklamo na hinayaan niyang makatakas ang punong salarin. Biglang dumating si Broken Nose at sinabi kay Sabina na tapos na ang problema at dumating si M-Dom, dala ang matanda na halos walang buhay matapos niyang bugbugin na pinahanga niya ang lahat sa kanyang lakas, ngunit hindi si Sabina at sinabi ni Sabina na huli na si M-Dom at naayos na ng iba ang natitirang mga siga. Sinagot siya ni M-Dom na hindi matalino ang magtiwala sa mga dayuhan para sa ganitong kahalaga na usapin, ngunit nagalit si Sabina at binanggit na hindi niya kailangan ng payo mula sa isang alipin.
iginiit niya kay Emdam na wala na siyang silbi at dapat na siyang bumalik sa kanyang mundo. Galit si Emdam at tinanong si Sabina kung bakit lagi siyang binabastos nito at sagot ni Sabina, dahil nabigo siyang tuparin ang kanyang pangako sa kanya at alam ni Broken Nose na may gusto si Emdam kay Sabina, tulad ng karamihan sa mga lalaki sa lungsod. Ngunit kahit anong pagsisikap niya ay malabong makuha niya ang gusto niya at naalala niya ang araw na nag-18 si Sabina, kung saan nagbigay ng mamahaling regalo ang mga lalaki sa lungsod na si Emdam na bilang alipin, ay walang maibigay na materyal na bagay. Sa halip ay inialay niya kay Sabina ang kanyang record na 30 sunod-sunod na panalo sa laban, pero sinabi ni Sabina na gawing 50 panalo ito kung gusto niyang patunayan ang kanyang halaga at nangako siya na kung magagawa ito ni Emdam, palalayain niya ito at gagawin niyang tagapagbantay nito. Dahil dito ay nagsisikap si Emdam araw-araw at sinabi ni Sabina na 2 panalo na lang ang kailangan niya para makuha ang kanyang pagsang-ayon. Nangako si Emdam na makukuha niya ito sa susunod na torneo at pinagtawanan siya ng isang malaking alipin mula sa grupo ni Cest, tinawag siyang bastos at hinamon sa isang laban. Naisama pa si Cest sa hamon ngunit napigilan silang mag-away sa gitna ng kalsada. Kinagabihan ay naghanda ang maharlika ng marangyang piging para sa lahat at kabilang ang mga alipin, kumain sina Cest at ang kanyang mga kaibigan ng karne sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon. Halos lumunin ni Cest ang lahat ng pagkain at iniisip na makakatulong itong palakasin siya. Tinanong siya ni Zephyr kung ano ang problema niya, at sinabi ni Cest ang laban niya sa matandang siga at napagtanto niya na kulang siya sa lakas at sa isang panghuling atake upang matapos ang laban. Binalaan siya ni Zephyr na ang mas malakas na atake ay may mas mataas na presyo at mas malaki ang pinsala nito sa katawan ng gumagamit, gayunpaman na kung handa si Cest na harapin ang panganib at malampasan ang kanyang mga limitasyon, handa siyang turuan ni Zephyr ng teknik na kayang patumbahin ang kalaban gamit ang isang suntok lamang. Tinanggap ni Cest ang alok at sinabi ni Zephyr na ituturo niya ito at pagkatapos ng hapunan ay biglang dumating si Broken Nose at sinabing pinapatawag si Cest ni Sabina. Pumunta si Cest sa silid ni Sabina na kung saan tinanong siya nito kung gusto niyang bilhin siya nito at isama sa Rome. Binanggit ni Sabina na kung magiging boytoy niya si Cest at malaya siya mula sa walang katapusang buhay ng pakikipaglaban, gulat na gulat si Cest at tinanong kung bakit siya ang pinili ni Sabina at sagot ni Sabina ay kailangan niya ng isang tagapaglingkod at dahil mas malakas si Cest kaysa sa inaakala niya, maaari rin niyang gamitin ito bilang tagapagbantay. Sinabi ni Cest na mayroon na siyang tagapagbantay na si Emdam kaso agad itong tinanggihan ni Sabina. Aniya ay walang pino kay Emdam at hindi niya ito matiis dahil nakakatakot ang titig nito, mas gusto daw niya ang mas bata upang maturuan niya ng tamang asal at sinabi pa ni Sabina na kakausapin niya ang amo ni Cest upang bilhin siya. Pinigilan siya ni Cest at binanggit na hindi niya matatanggap ang alok dahil ayaw na niyang maging alipin at muling ibenta. Naalala ni Cest ang araw na na-auction siya at binili ni Nero at ang malungkot na emperador ay gusto lamang ng kaibigan, ngunit dahil alipin siya at hindi siya palaging makasama ni Nero. Sa desperasyon ay iginapos siya ni Nero na parang hayop at lumuha si Cest sa pagbabalik tanaw na ito at sinabi kay Sabina na nagpasya siyang hindi na maging alipin kanino man, nangako siyang makakamit niya ang kalayaan gamit ang kanyang 2 kamao kahit magdusa pa siya. Galit na galit si Sabina at tinuring itong isang insulto kaso walang pakialam si Cest sa nararamdaman nito, at nagtanong kung maaari na siyang umalis dahil nasa kalagitnaan siya ng pagkain at tinapon ni Sabina ang kanyang pamaypay sa kanya, sinabing umalis siya at huwag nang ipakita muli ang kanyang mukha. Habang papalabas si Cest ay bahagya siyang nagsisisi sa pagtanggi sa alok na pagsilbihan ang napakagandang babae. Ngunit nagpasya siyang manatili sa kanyang prinsipyo at mag-focus sa kanyang pagsasanay at samantala ay galit na galit pa rin si Sabina. Pinatawag niya si Emdam at sinabing manunood siya ng laban nito ngunit gusto niyang si Cest ang unang kalaban nito at iniutos niya kay Emdam na talunin si Cest ng lubusan upang pagsisihan nito ang kanyang pagkakasilang. Kinabukasan ay kumalat ang balita tungkol sa bagong laban at hindi naapektuhan si Cest at nagdesisyong gamitin ang natitirang oras para mag-ensayo ng husto. Sa kabilang banda ay nagsasanay din si Emdam kasama ang kanyang mga kasamahan at inakala niyang perpekto na ang kanyang depensa, at walang makakatalo sa kanya pagdating sa lakas at naalala niya ang sinabi ni Sabina, na inalok niya si Cest na maging tagapaglingkod ngunit tumanggi ito. Nagngit-ngit si Emdam nang marinig iyon dahil sa kabila ng matapat niyang paglilingkod kay Sabina bilang alipin sa loob ng maraming taon,
hindi man lang ito naging mabait sa kanya at sa halip ay inalok pa nito ang isang estranghero na maging tagapaglingkod at napagtanto niyang wala siyang halaga kay Sabina, kaya't gagamitin niya ang kanyang galit at inggit laban kay Cest upang talunin ito at makamit ang kalayaan. Dumating ang araw ng torneo at parehong naghanda ang dalawang mandirigma para sa mahalagang laban na magpapasya sa kanilang kapalaran. Naunang pumasok si Emdam sa arena at sinasalubong ng sigaw ng mga tao at napansin ni Nazafar at ng kanyang mga estudyante ang mga gwardang bakal na umaabot hanggang siko ni Emdam, palatandaan na magtutulak ito ng depensibong estratehiya. Sumunod na pumasok si Cest at biglang bumaligtad ang tao laban kay Emdam at tinawag nila itong duwag dahil kalaban lang nito ay isang bata para maabot ang 50 na sunod-sunod na panalo. Palihim na sumang-ayon si Emdam sa kanila at pakiramdam niya'y nakakahiya na kailangang labanan ang isang bata at gusto niyang talunin pa ang ilang kalaban sa araw ding iyon upang makabawi. Nang ibigay ang hudyat ay sumugod si Cest kay Emdam at sinusubukan na gulatin ito gamit ang kanyang mabilis na suntok. Ngunit lahat ng kanyang atake ay tumama lamang sa mga gwardang bakal ni Emdam at napagtanto ni Cest na walang epekto ang kanyang mga atake, kaya't pinabilis pa niya ang kanyang galaw. Kaso nanatili si Emdam sa depensa at iniisip na mauubos ang lakas ni Cest at madali niya itong matatalo. Sa halip na bumagal ay mas lalo pang bumilis si Cest na nakahanap siya ng butas sa depensa ni Emdam at tinamaan ito sa mukha, dahilan upang bumagsak ito sa lupa. Gulat ang lahat lalo na si Sabina kaso napagtanto ng tao na sulit ang kanilang bayad sa laban at tumayo si Emdam at napagtanto na kahit natamaan siya ni Cest, wala itong masyadong lakas at ngayon ay inamin na ni Emdam na si Cest ay isang ganap na boksingero at hindi na siya magpapadala sa kanya. Bumalik siya sa kanyang posisyon kaso si Cest ay humihingal na dahil ginamit niya ang sobra niyang lakas kanina. Nagdesisyon si Emdam na siya ang unang aatake at nagulat si Cest sa bilis nito sa kabila ng malaki nitong pangangatawan, patuloy na iniwasan ni Cest ang mga atake ni Emdam kahit na halos magkalapit na sila. Umuurong si Cest upang mapanatili ang distansya pero plano lang pala ito ni Emdam upang mawalan siya ng balanse. Bigla itong nagpakawala ng mahabang suntok at bahagyang nawalan ng balanse si Cest habang umiiwas. Kinuha ni Emdam ang kanyang kamay pabalik upang atakehin si Cest muli na dahilan upang lalong maguguluhan ang balanse at atensyon nito. Sinubukan ni Cest harangin ang suntok at mag-counter kaso yumukod si Emdam at pinwersa ang kanyang mga braso palayo. Tinamaan siya ni Emdam sa dibdib gamit ang kanyang palad at sinundan ito ng suntok na binago ang direksyon sa huling segundo upang tamaan ang ulo ni Cest gamit ang gilid ng kamay nito. Bumagsak si Cest sa lupa pero bumangon siya upang ituloy ang laban at gayunpaman ang tama ni Emdam sa kanyang tainga ay nag-iwan sa kanya ng pagkahilo. Alam niyang hindi na siya magtatagal ngunit sa gulat niya, hindi sumugod si Emdam at nanatili ito sa posisyon at ngumiti ng nakakatakot kay Cest. Inakala ni Cest na ito na ang kanyang pagkakataon kaya't sinubukan niyang paliitin ang distansya at nagsimula ng sunod-sunod na mabilis na suntok, pero si Emdam na halatang gusto lamang makita siyang magpumilit, ay naghintay lamang ng tamang pagkakataon upang matapos ang laban ng dramatic para sa kasiyahan ni Sabina. Hindi makahanap ng pagkakataon si Cest na tamaan ang ulo ni Emdam kaya't nagdesisyon siyang tumarget sa tagiliran nito kaso iyon pala ang hinihintay ni Emdam, habang yumuko si Cest upang tamaan ang tiyan ni Emdam na sinagot siya nito ng suntok na parang martilyo sa batok. Nawalan ng malay si Cest sa isang hampas lang at confident na bumalik si Emdam na sigurado sa kanyang panalo at ang teknik niyang ito ay nakapatay na ng ilang kalaban sa nakaraan. Tinawag ng mga kaibigan at coach ni Cest ang kanyang pangalan na hinihimok siyang bumangon, ngunit wala siya sa kanyang tamang malay. Habang dahan-dahan na bumabalik ang kanyang malay at naririnig niya ang boses ni Zafar na sinasabing bumangon siya, nang bumangon si Cest ay naguluhan siya kung sino ang tinatawag nilang Cest at kung ano ang ginagawa niya roon. Nang makita ang referee ay bigla niyang naalala na siya nga si Cest at nasa harap niya ang isang napakahirap na kalaban. Muli siyang naghanda upang lumaban pero ang kanyang isipan ay manhid pa rin mula sa atake na natanggap niya kanina. Hindi niya maalala ang teknik na ginamit ni Emdam upang patumbahin siya at mukhang bumalik siya sa normal na mindset. Hindi niya makayanan ang makapangyarihang mga atake ni Emdam kaya muli siyang bumagsak sa lupa. Habang iniisip niya kung matatalo siya ay biglang bumalik sa kanyang alaala ang montage ng kanyang mga pinaghirapan na nagbigay ito sa kanya ng lakas ng loob na muling lumaban. Tumayo siyang muli at binigyan siya ni Emdam ng huling babala at sumuko na siya ngayon, kung hindi ay maaaring mamatay siya.
Nang tanungin ng referee si Cest kung kaya pa niyang lumaban at nagdesisyon siya na bagaman natatakot siya sa kakaibang estilo ng pakikipaglaban ni Emdam, naalala niyang nagsanay siya ng husto para sa laban na ito at naalala rin niya ang itinuro sa kanya ni Zafar, ang teknik na kayang patumbahin ang sinumang kalaban sa isang suntok lamang. Nagpasya siyang gamitin ito ngayon at nainip na ang mga manunood at nagsimula ng magingay. Hinihimok si Emdam na tapusin na ang laban kung siya nga ang pinakamalakas na gladiator at gusto sanang sabihin ni Emdam na hindi siya nagpipigil, at sa totoo lang ay dapat tapos na ang laban nang tamaan niya si Cest ng kanyang ultimate attack. Pero nagulat siya nang mabilis na bumalik ang malay ni Cest at handang-handa na itong muling lumaban at bumalik sa posisyon si Emdam at nagsimulang lumapit kay Cest. Sa instinct ay umurong si Cest kaso sumigaw si Zafar na sumugod siya at sinunod ni Cest ang utos at nagbitaw ng suntok na hindi tumama. Naramdaman niyang nanghihina na ang kanyang mga binti at umatake si Emdam at sa kabutihang palad, naiwasan ni Cest ang suntok nito at nakapagbigay ng mahina ngunit tamang suntok sa tagiliran ni Emdam bago siya bumagsak sa lupa. Tumayo muli si Cest at laking gulat niya nang makita si Emdam na hawak ang tagiliran nito. Gulat din ang mga tao sa arena dahil tila nasaktan si Emdam ng mahina ngunit epektibong suntok ni Cest at napansin ni Zafar ang nangyayari. Nang ginamit ni Emdam ang kanyang ultimate attack laban kay Cest kanina, hindi nito naiwasan ang mabilis na suntok ni Cest na tumama sa kanyang tadyang. Malamang nabali ang ilang buto sa kanyang tadyang at nang tamaan muli ito ni Cest sa parehong lugar ay bigla niyang naramdaman ang matinding sakit ng sabay-sabay. Napagtanto ni Zafar na hindi pala gaanong matibay si Emdam tulad ng iniisip ng lahat, lalo na ngayong mayroon siyang kahinaan. Nagpatuloy ang laban habang lalong nagiging masigla ang mga manunood at habang nanunood si Broken Nose, naalala niya ang panahon nang siya ay isang gutom na ulilang bata at isang araw, dumating si Sabina sa kanilang lungsod upang kumuha ng isang ulila bilang isang gladiator. Sinabi ni Sabina na maaari niyang kunin ang pinakamalakas at pinakamatapang lamang sa kanila at ang kanyang mga salita ay nagbigay ng lakas sa mga nagugutom na bata upang mag-away-away para makuha ang pagkakataong iyon. Ang kabagsikan ng sitwasyon ang nagpahubog sa personalidad ni Sabina. Sa huli sina Broken Nose at Emdam ang natirang naglalaban at ginamit ni Broken Nose ang kanyang taas upang mapin si Emdam sa lupa. Ngunit sa huling sandali ay ginamit ni Emdam ang buong lakas niya upang i-headbutt si Broken Nose, na nagdulot ng pinsalang naging simbolo ng kanyang pagkakakilanlan ngayon. Sumuko si Broken Nose at si Emdam ang kinuha bilang gladiator ng pamilya ni Sabina. Gayunpaman kahit natalo siya sa laban ay iniisip ni Broken Nose na siya ang tunay na nanalo sa buhay. Kasama si Broken Nose sa mga alipin at tinuruan siya ng magbasa at magsulat na naging tagapamahala siya at ngayon ay mas maganda ang buhay kaysa sa karamihan ng mga alipin, pero habang nakikita niyang desperado si Cest na lumalaban sa isang mas malakas na kalaban ay naantig siya. Nagsimula siyang sumigaw para kay Cest bilang respeto sa determinasyon nito at kalaunan ay sinundan siya ng ibang mga manunood, di nagtagal ay sumigaw ang buong stadium ng pangalan ni Cest sa arena. Patuloy na naglalaban sina Cest at Emdam. Mas mabagal na ang mga galaw ni Emdam dahil sa nabali na tadyang ngunit sinusubukan pa rin niyang maghanap ng pagkakataong ibigay ang huling suntok na tatapos sa laban. Nang subukan niya ito ay naiwasan ito ni Cest at tinamaan muli ang kanyang tadyang. Nawalan ng balanse si Emdam ngunit agad niyang binago ang kanyang posisyon upang gawing mas mahirap para kay Cest na tamaan ang kanyang kahinaan. Na-intimidate si Cest sa kakaibang posisyon ni Emdam na iniisip kung gagamit ito ng isa pang kakaibang galaw, ngunit sumigaw si Zafar at sinabihan siyang tigilan ang pagdududa at umatake na dahil nagpapalipas lamang ng oras si Emdam upang mabawasan ang sakit ng kanyang pinsala. Sumunod si Cest at muling lumapit sa kanya nagpapalitan sila ng mga suntok at sinubukan ni Emdam ang isang tatlong suntok na combination. Ngunit naiwasan lahat ito ni Cest at muntik pa niyang matamaan ang mukha ni Emdam at pakiramdam ni Cest ay unti-unti na niyang nababasa ang mga galaw ni Emdam, ngunit nananatili itong mahirap hulaan. Inisip niya na kung gagamitin niya ng maayos ang kanyang bilis ay maaari siyang makapuntos kahit pangalawa siyang sumuntok, ngunit handa si Emdam na tanggapin ang kahit ilang suntok na basta makapagbigay siya ng isang matinding suntok kay Cest. Biglang dumudugo ang noo ni Cest mula sa naunang sugat na ibinigay ni Emdam at dumadaloy ang dugo pababa sa kanyang mata, kaya't nahirapan siyang makakita at napansin ng lahat na hindi na kayang magbigay ni Cest ng kanyang buong lakas at inakala ni Emdam na ito ang kanyang pagkakataon. Bumalik si Emdam sa kanyang orihinal na posisyon na sigurado na hindi na makakatama si Cest sa kanyang kahinaan.
Samantala ay naisip ni Cest na dahil sa malabo niyang paningin at matinding pagkapagod ay hindi na siya magtatagal sa laban, nagpasya siyang gamitin ang lahat ng natitira niyang lakas sa killer move na itinuro ni Zafar. Tumitig silang dalawa sa isa't isa na parehong naghahanda ng kanilang huling atake at nang ang unang patak ng dugo mula sa noo ni Cest ay bumagsak sa lupa, sabay silang sumugod at nagsimula silang magpalitan ng suntok, ngunit ginamit ni Cest ang kanyang bilis upang makahanap ng pagkakataon. Tinamaan niya ulit ang nabali na tadyang ni Emdam dahilan upang mawalan ito ng balanse at agad na gumamit si Cest ng mabilis na footwork upang makarating sa likod ni Emdam. Nakita niya ang nakalantad na batok nito at binigyan ito ng solid na suntok, katulad ng pamatay na teknik ni Emdam. Bumagsak si Emdam at nawalan ng malay, ang buong stadium ay sumabog sa hiyawan para kay Cest at walang makapaniwala na nanalo siya sa laban sa kabila ng pagiging dehado sa halos buong laban. Ngunit hindi matanggap ni Sabina ang nangyari at sinabi niya kay Emdam na bumangon kung mayroon siyang kahit kaunting dangal o karangalan. Idiniin pa niya na kung matatalo siya ngayon ay masasayang ang lahat ng kanyang pagsisikap at hindi niya ito mapapatawad. Inutusan niya si Emdam na lumaban muli ngunit kahit anong pilit ay hindi na maitaas ni Emdam ang kanyang sarili mula sa lupa. Sa huli ay nawalan siya ng malay at bumagsak na lamang sa arena at idineklara ng referee si Cest bilang panalo, na ikinagulat ni Sabina at sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Cest habang tinanggap ang kanyang tagumpay. Masayang-masaya ang kanyang mga kaibigan at tinanong pa ng isa kay Zafar kung iyon na ba ang pamatay na teknik na itinuro niya kay Cest, dahil kamukhang kamukha nito ang ultimate attack ni Emdam. Tumanggo si Zafar at sinasabing kahit siya ay nagulat na naisip ni Emdam ang ganong galaw ng mag-isa, samantala ay bumalik ang malay ni Emdam sa arena kaso hirap siyang tanggapin na natalo siya at ang mga tao sa kabilang banda, ay tuluyan ng tumalikod laban sa kanya. Sinimulan siyang i-bash ng mga manunood dahil natalo siya ng isang bata at inakusahan pa siyang sinadya ang pagkatalo. Ang mga taong naglagay ng kanilang ipon sa postahan para sa kanyang panalo ay galit na galit at humiling na patayin siya, habang dumarami ang sumisigaw laban kay Emdam ay hindi hinayaan ni Cest na gawin nila ang gusto nila. Hiniling niyang bigyan nila ng respeto ang tunay na lakas at pagsusumikap ni Emdam at itinaas niya ang kanyang hinlalaki at hiniling na patawarin ang buhay nito. Ngunit nagalit ang galit na masa at sinimulan siyang murahin at biglang nagsalita si Broken Nose at sinabi niya sa mga tao na ang kanilang pagkatalo sa postahan ay kasalanan nila, at wala silang karapatang latin ang mga taong isinusugal ang kanilang buhay sa arena. Unti-unting dumami ang mga sumang-ayon kay Broken Nose na hanggang sa nahati ang mga manunood sa magkabilang panig, dahil sa tumataas na tensyon ay iminungkahi ng mga tauhan ni Sabina na lisanin na niya ang arena. Ngunit iba ang plano niya at inutusan niya ang kanyang mga tauhan na alisin ang tolda upang makita siya ng lahat. Tahimik na naghintay ang mga tao habang lumabas si Sabina sa harap nila at ngumiti siya at sinabing tapos na ang palabas at dapat silang magpakabait at umuwi na. Hinikayat din niya silang bumalik upang makita pa ang mga susunod na laban na dahil nagsisimula pa lang ang torneo. Walang nakapagpigil sa kanya at ang tensyon ay unti-unting hamupa at pagkatapos ay lumapit si Sabina kay Emdam at sinabing maganda ang laban niya, ngunit ito na ang huling pagkakataon na magkikita sila at tumalikod siya at lumayo, iniwang hindi makapagsalita si Emdam sa kanyang mga sinabi. Kinabukasan ay nagising si Cest na napapaligiran ng kanyang mga kaibigan at sinabi nila sa kanya na nawalan siya ng malay pagkatapos ng kaguluhan sa arena. Naroon din si Broken Nose at tinanong siya kung maayos na ba ang kanyang pakiramdam. Tinanong ni Cest tungkol kay Emdam at sinagot siya ni Broken Nose na wala naman itong matinding natamo maliban sa nabali na tadyang nito. Ngunit sa kabila ng pisikal na kalagayan ni Emdam ay basag ang kanyang puso matapos siyang itakwil ni Sabina dahil sa pagkatalo at sa pagkasira ng kanyang sunod-sunod na tagumpay. Nagulat si Cest nang marinig ito at ipinaliwanag ni Broken Nose na ang mga maharlikang pamilya ay kailangang panatilihing walang dumi ang kanilang reputasyon. Kaya't itinatapon nila ang anumang maaaring magdala ng kahihiyan sa kanila. Sinabi pa ni Broken Nose na matagal nang pinapangarap ni Emdam na makatanggap ng mabuting salita mula kay Sabina, ngunit nakuha niya ito matapos lamang siyang matalo at bago pa siya tuluyang iniwan nito. Labis ang sakit ng nararamdaman ni Emdam kaya't nawalan na siya ng pag-asa sa pakikipaglaban. Ang malaking lalaki mula sa grupo ni Cest na si Rodak ay galit na galit dahil hindi niya makakalaban si Emdam. Nagpasya siyang magwala sa natitirang laban ng torneo upang mailabas ang kanyang galit at samantala, iniwan ng ibang mandirigma si Cest upang makapagpahinga.
Tinanong ni Cest kung nasaan si Zephyr at sinagot siya ng isa sa mga kasama niya na umalis ito upang kumpirmahin ang isang bagay, ngunit babalik din kaagad at si Zephyr ay pumunta upang kausapin si Emdam na nagtanong kung ano ang pakay niya. Nagpakilala si Zephyr bilang guro ni Cest at dumiretso na sa punto at sinabi niyang ang teknik na ginamit ni Emdam upang patumbahin si Cest, at ang teknik na ginamit ni Cest upang talunin si Emdam, ay halos magkapareho maliban sa ilang detalye ng execution. Pareho pa silang tinawag na decapitator kaya't pinaghihinalaan ni Zephyr na hindi kay Emdam nagmula ang teknik na iyon kundi natutunan niya ito mula sa iba. Umamin si Emdam at sinimulan ang kwento ng nangyari 5 taon na ang nakalipas. Ikinwento niya na palagi siyang mag-isa at hindi magkasundo sa kanyang mga kasamahan at wala siyang kahangahangang pangangatawan, at hindi rin siya mahusay sa boxing at nagtrabaho siya ng husto araw-araw upang lumakas, ngunit walang resulta ang kanyang walang direksyon na pagsasanay. Isang araw dahil sa labis na desperasyon ay nanalangin siya sa mga Diyos upang bigyan siya ng lakas upang magpatuloy at sa sandaling iyon, nakita niya ang isang misteryosong lalaki na nakaupo sa harapan niya at hindi niya napansin kung kailan dumating ang lalaki, ngunit tila palaging nandoon ito habang nagsasanay siya. Sinabi ng lalaki kay Emdam na ang dahilan kung bakit hindi siya lumalakas ay dahil wala siyang malinaw na layunin, isa-isa niyang isinawalat ang mga sikreto ni Emdam na kabilang ang kanyang mga sugat, ugali at maging ang kanyang mga hangarin ay namangha si Emdam at tinanong kung ang lalaki ba ay isang anghel na isinugo ng Diyos upang tulungan siya. Sumagot ang lalaki na inobserbahan lamang niya si Emdam tulad ng isang Sherlock Holmes, sino mang tao ay kayang gawin iyon sa tamang pag-aaral at konsentrasyon. Sinabi ng lalaki na ang mga katulad ni Emdam na may determinasyon ngunit walang direksyon ay madaling mawalan ng pananampalataya kapag walang nakikitang resulta, kaya iminungkahi niyang maging estudyante niya si Emdam. Sa sobrang desperasyon ay napaluhod si Emdam at nagmakaawang turuan siya at inamin ng lalaki na siya ay isa lamang third-rate na mandirigma sa buong buhay niya, ngunit dahil dito ay mas nauunawaan niya ang sakit ng mabagal na pag-unlad kaysa sinuman. Simula noon ay sinanay niya si Emdam ng libre at itinuro ang mababang posture at ang pamatay na teknik na tinatawag na decapitator. Lumakas si Emdam sa ilalim ng kanyang gabay at palaging nanalo sa mga laban ngunit nang gamitin niya ang ultimate move upang patayin ang kanyang kalaban, bigla na lamang nawala ang kanyang master nang hindi man lang nagpaalam. Matapos ikwento ni Emdam ang kanyang kwento ay sinabi niya na baka nagtuturo pa rin ang kanyang master ng boxing ng libre sa ibang mandirigmang nangangailangan, kaso sinabi ni Zephyr na hindi ito ginagawa ng libre at sinabi niya na kilala niya ang misteryosong lalaki at alam niya na ito ay nagngangalang Democrates. Dagdag pa niya ang taong iyon ay nagtuturo lamang sa mga mandirigma na may potensyal upang magamit sila bilang pagsubok para sa kanyang mga teorya at paniniwala. Paliwanag pa ni Zephyr na wala itong noble morals at ginagamit lamang niya ang kanyang mga estudyante bilang eksperimento. Kapag nakolekta na niya ang impormasyong kailangan mula sa isang estudyante ay bigla itong nawawala at naghahanap ng panibagong test subject. Tinanong ni Emdam si Zephyr kung naging estudyante rin siya ni Democrates at tumango si Zephyr at biglang naging determinado si Emdam. Nagpa siyang maglakbay upang muling hanapin ang kanyang master at bago siya umalis, nagpaalam siya kay Broken Nose na naniniwalang babalik si Emdam ng mas malakas at mas may layunin at samantala, naging matagumpay ang torneo at si Rhodoc ang malaking lalaki mula sa grupo ni Cest ay nanalo ng 5 laban sa loob ng 2 araw, at naging bituin ng torneo. Pagkatapos ng torneo ay nagpa siya ang grupo na pumunta sa ibang lungsod upang lumahok sa mas marami pang laban, nagpaalam si Broken Nose kay Cest at sinabing bumalik siya roon kung sakaling kailangan niya ng trabaho, habang dumadaan ang kanilang karwahe sa lungsod ay nakilala si Cest ng mga tao. Pinuri nila siya sa kanyang talento at lakas at hiyaw nila ay ipagpatuloy mo ang laban at mabuhay ka, di nagtagal. Si Cest at ang kanyang mga kaibigan ay naatasang magtrabaho sa pagtatayo ng mga kalsada at ang kanilang gawain ay durugan ang mga bato at hukayin ang lupa sa ilalim ng pangangasiwa ng mga Romanong opisyal. Biglang tumunog ang whistle ng isang opisyal at sinabing oras na para sa pananghalian at natuwa ang mga kaibigan ni Cest at sinabihan siyang sumama, ngunit abala si Cest sa pagdurog ng mga bato at sinabi niyang mauna na sila at pagkatapos niyang tapusin ang gawain at ibaba ang kanyang piko, nagulat siya nang makita ang kanyang mga kamay na duguan. Pareho rin ang kalagayan ng kanyang mga kaibigan at sa kanilang hapagkainan ay kinakailangan nilang kumain na parang mga hayop dahil halos hindi nila magamit ang kanilang mga kamay,
Nagreklamo ang mga kaibigan ni Cest na 2 buwan na silang nagtatrabaho bilang mga manggagawa, at ngayon ay sobrang sira na ang kanilang mga kamay na hindi na nila ito maikuyam. Sinabi ni Cest na huwag silang magreklamo dahil sinabi ni Zafar na bahagi rin ito ng kanilang pagsasanay, ngunit duda ang kanyang mga kaibigan at iniisip nilang iniwan sila ni Zafar at dahil sinabi nito noon na bibili lang siya ng gatas 2 buwan na ang nakararaan. Galit na ipinukpok ni Cest ang kanyang mga kamay sa mesa at sinabing magtiwala sila sa kanilang guro kaso siya mismo ay nagsisimula ng magduda. Naalala ni Cest ang sinabi ni Zafar noong una at kulang sila sa kakayahang bumalikwas ng laban gamit ang isang galaw lamang. Bilang solusyon ay ipinag-utos sa kanila ni Zafar na maghukay ng lupa araw-araw hanggang sa bumalik siya upang kunin sila, ngunit sa paglipas ng 2 buwan at nababaliw na si Cest sa nakakasawang gawain, hindi niya alam na maraming elite na mandirigma ang nagsasanay gamit ang ganitong paraan. Ang paggamit ng piko sa paghuhukay ng lupa ay nagpapalakas ng mga kalamnan na kailangan sa laban at nagpapalakas din ng isip laban sa mga nakakabagot at tahimik na gawain. Isang araw habang abala ang lahat sa paghuhukay ay biglang dumating si Zafar at sinabing tumigil sila. Ipinag-utos niyang sumama sila sa kanya at laking tuwa ng mga bata na sa wakas ay makakaalis na sila sa impyernong gawain na iyon. Ngunit agad na sinira ni Zafar ang kanilang pag-asa nang sabihin niyang pansamantala lamang ang kanilang pahinga, dahil maghuhukay pa sila ng 6 na buwan. Nawalan ng malay ang isa nilang kasamahan na tinawag nilang drama queen at dinala sila ni Zafar sa kanilang amo na may dalang magandang balita. Masayang ipinakilala ng matabang amo si Cest sa 2 Romanong sundalo at sinabi niyang si Cest ang pinakakahangang boksingero na mayroon siya. Ipinaliwanag nito na ang 2 sundalo ay naglalakbay sa buong bansa upang mag-recruit ng mga magagaling na mandirigma para sa isang torneo na inorganisa ng emperador mismo. Sinabi ng sundalo na sila mismo ay hindi makapaniwala na ang isang payat na binatilyo ang tinutukoy nilang si Cest, ngunit sinabi ng amo ni Cest na huwag silang humusga agad sa itsura ng isang tao. Sumagot ang mga sundalo na hindi sila ang magpapasya dito at dahil sa engranding torneo na ito ay marami ang gustong makilahok. Dahil dito ay magkakaroon ng mga preliminary qualifier tournaments upang piliin ang pinakamalalakas sa kanila. Ipinaliwanag ng sundalo na alinsunod sa utos ng emperador at kailangang lumahok si Cest sa boxing. Dito napagtanto ni Cest na wala siyang ibang pagpipilian kundi sumali at sinabi ng mga sundalo kay Cest na bawat mandirigmang makakarating sa pangunahing torneo ay makakatanggap ng gantimpala, at ang nagwagi ay makakatanggap ng grand prize mula mismo sa emperador, kasama ang garantisadong kalayaan. Alam ni Cest na ito ay isang malaking pagkakataon para sa kanya, ngunit ramdam din niya ang pag-aalala dahil alam niyang para siyang nasa ilalim ng kontrol ng imperyo at tinanggap niya ang utos at sinabi ng matabang amo kay Rodok at ito ang malaking mandirigma sa kanilang grupo, na sumali sa mixed martial arts upang makuha nila ang 2 gantimpala. Pagkatapos ay sinabi nito kay Zafar na ihanda ang mga bata para sa laban at tumugon si Zafar na ginagawa na niya ito at dinala ni Zafar ang mga bata sa lugar ng pagsasanay at sinabi kay Cest na dahil mayroon na lamang 1 buwan bago ang labanan, magpapatuloy ang kanyang pagsasanay sa boxing kasabay ng pagsasanay gamit ang piko. Gusto mang magreklamo ni Cest at sinabi ni Zafar na magtiwala siya dahil gagawin niyang kampyon si Cest. Walang nagawa si Cest kundi sumunod at ipinagpatuloy ang kanyang pagsasanay at makalipas ang ilang araw ay dumating sila sa lokasyon ng preliminaries. Nagulat si Cest nang malaman na hindi sila lalaban sa isang malaking arena kundi sa mga maliit na kahoy na istrukture na parang mga nakakulong na espasyo. Tinanong niya kung ano ang nangyayari at ipinaliwanag ni Zafar at ng kanilang amo na maraming qualifiers ang ginaganap ng sabay-sabay kaya't hindi nila maipapagawa lahat ng laban sa isang malaking arena. Dagdag pa rito ay kailangan nilang magbayad ng entry fee para makasali kaya't sigurado silang maglalaban ng husto ang lahat upang hindi masayang ang kanilang bayad. Nagreklamo si Cest na hindi iyon makatarungan ngunit sinabi ng matabang amo na ito ang tunay na hustisya ang panalo ay panalo, at ang talo ay may kasamang pagkalugi. Nagsimula ang selection kinabukasan at nang dumating ang gabi ay oras na para kay Cest at Rowdy ang mga tao. Sinasadyang ibaba ang moral ng 2 mandirigma para lamang sa kanilang katuwaan, sumigaw ang mga kaibigan ni Cest at sinabing hindi siya makakakain ng 1 linggo kung matatalo siya. Ngunit mas nag-aalala ang iba na baka ma-distract siya at sinabi ni Zafar na kung hindi kayang harapin ni Cest ang ganitong klaseng gulo at hindi niya kayang makipaglaban sa mas malalaking entablado,
ngunit hindi iniisip ni Zest ang mga iyon at ang iniisip lang niya ay kung ilang laban ang kailangan niyang mapagtagumpayan upang makarating sa pangunahing torneo at makamit ang kalayaan. Nagsimula ang laban at agad na pinabagsak ni Zest ang kalaban gamit ang kanyang mabilis na mga suntok at hindi na nito nagawang makabawi at sa loob ng ilang segundo lamang, na-knockout niya ang kalaban at nanahimik ang mga manunood at hindi ito ang inaasahan nila. Lumakad si Zest palayo bilang panalo kaso dismayado siya na hindi man lang siya nakapagpakita ng totoong laban. Sinabi ni Zephyr na natural ang pakiramdam na iyon at tinanong siya kung ano ang naramdaman niya sa arena. Sabi ni Zest na ang arena ay parang isang nakakulong at nakakapasong espasyo. Idinagdag niyang wala naman itong pinagkaiba sa normal na laban ngunit sinabi ni Zephyr na nagkakamali siya at paliwanag ni Zephyr, ang isang bihasang mandirigma ay gagamitin ang maliit na arena laban sa kanyang kalaban kaya't binalaan niya si Zest na maghanda sa mga estratehiyang hindi pa niya nakikita. Kinabukasan ay nakalaban ni Zest ang isa pang kalaban at mas tumagal ang laban ngayon, ngunit naging malupit si Zest at dinurog ang kalaban na dahilan upang ang referee ay mamagitin at ideklarang panalo si Zest. Pagbalik niya sa silid ay agad siyang sinermonan ni Zephyr at sinabi ni Zephyr na hindi pa rin perpekto ang porma ni Zest at napakalaki pa ng galaw niya sa tuwing umiiwas. Ipinapaalala niya na sa maliit na espasyo ay hindi pwedeng gamitin ni Zest ang kanyang dating estilo ng laban. Biglang sumabog ang galit ni Zest at sinabi niyang ginagawa na niya ang kanyang makakaya at hindi niya kailangang pakinggan ang paulit-ulit na sermon ni Zephyr. Nang mapansin niyang nasobrahan siya ay agad siyang lumabas upang palamigan ang kanyang ulo. Nag-usap-usap ang kanyang mga kaibigan at iniisip kung bakit naging mainitan ang ulo ni Zest. Naisip nila na nagsimula ito noong inilagay sila sa pagsasanay gamit ang piko at kinabukasan habang naghuhukay si Zest ay huminto siya nang maramdaman niyang dumudugo na naman ang kanyang mga kamay. Lumapit si Zephyr at tinanong kung sino ang nag-utos sa kanya na huminto. Napansin ni Zephyr na ang pagiging irritable at walang pasensya ni Zest ay dahil hindi niya nakikita ang mga resulta ng kanyang pagsisikap. Sinabi ni Zest na hindi iyon totoo at nadarama niyang nag-improve siya kahit papaano, ngunit nararamdaman ni Zest na may kulang pa rin. Binanggit niyang hindi niya maipaliwanag ng maayos pero may bagay siyang halos makuha ngunit hindi niya lubusang maintindihan kung ano ito. Tinanong siya ni Zephyr kung ano ang ginagawa niya sa loob ng 3 buwan, kung ni minsan ba ay ginamit niya ang kanyang utak o masyado siyang abala sa paghuhukay. Sinabi ni Zephyr na hindi niya pwedeng spoon-feed si Zest sa bawat detalye mula ngayon pero dahil malapit na siya ay bibigyan niya ito ng hint. Sinabi niyang isipin ang pakiramdam na nararamdaman niya tuwing tumatama ang piko sa lupa, at ilapat iyon sa kanyang mga suntok. Paulit-ulit na hinahampas ni Zest ang lupa gamit ang piko habang natutulog ang kanyang mga kaibigan. Sinusubukan na intindihin kung ano ang ibig sabihin ng kanyang guro ngunit wala pa rin siyang sagot at kinabukasan. Napanood niya ang laban ng isa sa pinakamalakas na kalahok sa torneo na isang lalaking nagngangalang Felix, na winasak ang kanyang kalaban bago magyabang at batiin ang mga tao. Namangha si Zest at narinig niya ang usapan ng mga tao sa tabi niya na si Felix pala ay isang professional gladiator na sumasali sa mga maliliit na torneo para magkaroon ng steady na kita. Dumating ang araw ng susunod na laban ni Zest ngunit malakas ang ulan kaya't naantala ang laban. Dahil nababato habang naghihintay ay sinimulan ni Zest na suntukin ang mga patak ng ulan na bumabagsak mula sa langit. Makalipas ang ilang sandali ay dumating ang referee at sinabing hindi na sila maghihintay na tumigil ang ulan. Magpapatuloy ang laban kaagad at pumasok si Zest sa arena pilit na inuubos ang kanyang atensyon sa kalaban sa harapan niya. Nagsimula ang laban at mabilis na pinatamaan ni Zest ang kanyang kalaban gamit ang mga sunod-sunod na suntok. Ngunit wala sa mga suntok na iyon ang nagbibigay sa kanya ng parehong pakiramdam na nararamdaman niya tuwing ginagamit niya ang piko. Hanggang sa huling sandali nang ang kamao ng kanyang kalaban ay halos tumama sa kanya ay biglang nagbitaw si Zest ng isang mabilis na suntok at masyadong mabilis na hindi nakita ng kalaban, tinamaan ang kalaban sa mukha at nawalan ito ng malay at gulat na gulat si Zest sa kanyang lakas. Ngunit napagtanto niyang ang suntok na iyon ay nagbigay sa kanya ng parehong pakiramdam ng paghampas sa matigas na lupa gamit ang piko. Naalala niya na bago tamaan ang kanyang kalaban ay sineksik niya ang lahat ng kanyang lakas sa bawat kalamnan ng kanyang katawan, dahilan upang tumaas ng husto ang lakas ng kanyang suntok at ganito rin ang ginagawa niya tuwing gumagamit ng piko at sa wakas, naintindihan na niya ang nais ituro ni Zephyr.
Matapos matamo ang kanyang enlightenment ay napasigaw si Zest ng tagumpay at kinabukasan ay mas magaan ang kanyang loob at masigla niyang hinihikayat ang kanyang mga kaibigan na ipagpatuloy ang paghuhukay. Humingi siya ng paumanhin sa pagiging mainitan ng ulo kamakailan, sinabi ng kanyang mga kaibigan na hindi niya kailangang itago ang kanyang stress sa kanila. Kahit wala silang maibibigay na payo ay pwede naman nilang pakinggan ang kanyang mga hinaing at habang nagtatawanan sila ay dumating si Felix at sinabi nitong gusto niyang makita ang ikalawang pinakamalakas na kalahok sa laban, ngayong 4 na lang silang natitira. Ipinakilala ni Felix ang kanyang sarili kay Zest at sinabing magkikita sila sa finals para sa isang magandang laban. Nagkamayan silang dalawang ngunit parehong sinubukan na pigain ang kamay ng isa't isa, para lamang patunayan kung sino ang mas malakas. Nang biruin sila ng mga kaibigan ni Zest na parang bakla at ang ginagawa nilang pagkakamay ay pareho silang napaatras, tumawa si Felix at sinabing maswerte si Zest dahil tila palaging nasa kanya ang swerte at naglabas si Felix ng isang barya at itinos ito, tinanong si Zest kung anong panig ang pipiliin. Pinili ni Zest ang ulo at iyon ang lumabas at natawa si Felix at sinabing palagi niyang alam na may swerte si Zest sa kanyang tabi. Bago umalis sinabi ni Felix na magkikita sila sa finals at iniwan siya nito na nagtataka sa kakaibang ugali ni Felix, ngunit alam niyang isa itong malakas na kalaban. Nang dumating ang laban ni Zest sa semi-final ay pinanood ni Felix ang kanyang laban at sinimulang suriin ang kanyang estilo ng pakikipaglaban, napansin niyang balanse ang opensa at depensa ni Zest at sa kabila ng kanyang maliit na pangangatawan, napakalakas ng kanyang mga suntok at nagtaka si Felix kung saan siya natutong lumaban ng ganoon. Nang mapatingin si Felix sa mga manunood ay nakita niya si Zephyr sa tribuna at agad niyang nakilala ang guro ni Zest bilang si The Wolf of New Media, isang kilalang gladiator na may malupit na reputasyon noong panahon niya at nang napagtanto ni Felix na si Zephyr ang nagtuturo kay Zest, lalong tumaas ang excitement niya para sa laban. Iniisip niya na ang pagtalo kay Zest ay parang pagtalo kay Zephyr mismo at kinagabihan habang mahimbing na natutulog ang mga kaibigan ni Zest. Hindi siya makapagpahinga at iniisip niya ang laban sa finals kinabukasan at sigurado siyang si Felix ang magiging kalaban niya. Iniisip niya na ginawa na niya ang lahat ng makakaya niya at ang natitira ay nakasalalay sa lakas ng kanyang kalaban. Bigla siyang napaisip kung ano ang mangyayari kung matalo siya at kapag nangyari iyon, ang pangarap niyang makamit ang kalayaan ay lalong lalayo sa kanyang abot at hindi niya hahayaan na mangyari iyon. Kaya't nangako siyang gagawin ang lahat upang manalo sa finals at makapasok sa pangunahing torneo. Kinabukasan habang tinatali ni Zephyr ang mga gloves ni Zest ay nagreklamo ang kanyang mga kaibigan na hindi nila napanood ang laban ni Felix sa semifinals, ngunit napanood ni Felix ang laban ni Zest kaya't may advantage daw ito. Ngunit sabi ni Zephyr na wala namang gaanong advantage doon dahil hindi mo malalaman ang tunay na lakas ng isang kalaban hanggat hindi mo siya personal na nakakaharap. Samantala si Felix naman ay casual lang na nag-headstand at habang ang kanyang tila mahiwagang palda ay nanatiling hindi gumagalaw. Kumpiyansa siyang mananalo siya kahit gaano pa kalakas si Zest dahil nasuri na niya ang estilo ng laban nito kahapon at mayroon na rin siyang impormasyon tungkol dito, habang nag-iinat at sinabi niyang si Zest ang perpektong biktima para sa kanya at magiging isang laban na sulit pagtagumpayan. Pagkatapos noon pumasok na sa arena ang dalawang mandirigma at nahati ang mga tao sa dalawang grupo, ngunit hindi dahil sa kasanayan ng mga mandirigma na kundi dahil sa pastahan at umaasang yayaman sila kung mananalo ang kanilang pinili, ibinigay ng referee ang hudyat ng laban. Pareho silang pumasok sa kanilang mga posisyon ngunit walang gumagalaw at maingat na inoobserbahan ni Zest si Felix, sinusubukan na tuklasin ang kanyang mga kahinaan. Ngunit wala siyang makitang butas at naiinip si Felix sa matagal na standoff kaya't tinawag niya si Zest na sumugod at atakehin siya. Agad na sumugod si Zest at pinakawalan ang sunod-sunod na mabilis na mga suntok na nag-guard naman ni Felix. Napagtanto ni Felix na hindi siya pwedeng maging kampante laban sa ganoong bilis ng mga atake kaso isiningit ni Zest ang ilang mahahabang suntok sa gitna ng kanyang mabilis na pag-atake upang sorpresahin si Felix. Alam ni Felix na mapupunta siya sa alanganin kung palagi lang siyang nagtatanggol kaya't nagdesisyon siyang lumipat sa attack mode, binago niya ang kanyang stance at ibinaba ang kanyang mga kamay sa antas ng kanyang baywang imbes na ipangtanggol ang kanyang mukha. Nagsimula siyang lumapit kay Zest gamit ang mababang posisyon at bigla siyang sumugod gamit ang isang mahaba at mabagal na suntok, madaling naiwasan ito ni Zest ngunit iyon pala ay isang bitag lang at biglang umatake si Felix gamit ang kabilang kamay.
iniisip ni Cest na kaya niya itong iwasan kaso sa huling sandali ay binago ni Felix ang direksyon ng kanyang suntok at tinamaan si Cest sa ulo. Masyadong nagulat si Cest kaya hindi agad nakareact at napaluhod siya habang iniisip kung anong klaseng suntok iyon at tinanong siya ni Felix kung masyadong mabigat ba ang kanyang pagbati, at sinabihan na bumangon siya at muling tumayo si Cest, at sinimulan ni Felix na i-hype ang mga tao upang makuha ang kanilang suporta at momentum. Muli nilang hinarap ang isa't isa at nagpas siyang maging mas maingat si Cest at iniisip na pag-aralan ang bawat galaw ni Felix upang maiwasan ang susunod na atake. Sumugod muli si Felix gamit ang mga mahahabang suntok na mukhang madaling iwasan, ngunit binabago niya ang direksyon ng mga ito sa huling segundo at tumatama pa rin. Naiwasan man ni Cest ang direktang tama, mas gulong-gulo siya dahil hindi niya mabasa ang galaw ng kalaban. Naging alalahanin ito ng mga kaibigan ni Cest ngunit sinabi ni Zephyr na si Felix ay gumagamit ng maliit na arena ng napakagaling. Alam niyang veterano at matalino si Felix dahil ginagamit nito ang pagiging maingat ni Cest laban sa kanya. Nagagamit ni Felix ang mga mahahabang suntok upang lituhin si Cest na para bang sickle na tumatama kahit saan. Hindi lang iyon at alam din ni Zephyr na si Felix ay may napaka-flexible na mga balikat na nagbibigay sa kanya ng kakayahang baguhin ang haba at direksyon ng kanyang suntok sa bawat pag-atake. Nalilito tuloy si Cest kung gaano kalayo ang kayang abutin ng mga suntok ni Felix sa arena. Patuloy na tinutulak ni Felix si Cest paatras na dahilan upang dumidikit ang likod niya sa pader. Nagtaka si Zephyr kung bakit hindi napapansin ni Cest ang kahinaan sa estilo ng pakikipaglaban ni Felix kaso napansin niyang tila kinakabahan at medyo hirap si Cest na napansin din ni Felix. Tinanong ni Felix kung natapilok ba siya nang bumagsak kanina at pagkatapos ay ipinahayag niya na lagi siyang sinuswerte na sa laban man o sugal. Kaya't wala raw makakapidyo sa kanyang manalo at lalong lumakas ang loob ni Felix at agad niyang ipinagpatuloy ang kanyang offensive na estilo, patuloy na dinidiin si Cest paatras. Tinukso pa niya si Cest na para bang puro pag-iwas lang ang kaya niyang gawin ngunit sa halip na walang direksyon ang kanyang pag-iwas, pinag-aaralan ni Cest ang bawat galaw ni Felix at naobserbahan niyang ang paghinga ni Felix ay laging kasabay ng kanyang mga atake. Nang itapon ni Felix ang susunod na suntok at lumapit si Cest upang maiwasan ang direksyon nito at nag-counter siya ng isang suntok, bumagsak si Felix sa lupa na ikinagalak ng mga kaibigan ni Cest at sinabi ni Zephyr na dahil malalawak ang mga galaw ni Felix, naiiwan ang kanyang gitna na walang depensa. Kaya't madali siyang atakehin kung lalapit sa kanya ngunit alam din ni Zephyr na ang suntok ni Cest ay hindi pa sapat upang talunin si Felix. Napansin din ito ni Cest at naisip niyang kulang ang lakas ng kanyang suntok dahil sa kanyang sprained na paa, kung hindi siya nasugatan ay sigurado siyang natapos na niya ang laban. Sinimulan niyang isiping siya ang malas sa laban na ito subalit nagsimula na ring seryosohin ni Felix ang laban at itinaas niya ang kanyang depensa at alam niyang gagamitin muli ni Cest ang kanyang counterattack. Naisip ni Cest na dahil naipakita na niya ang kanyang estratehiya, dehado na siya at sinubukan niyang kunin ang inisyatibo ngunit sa pagkakataong ito ay nagdesisyon si Felix na itigil ang pagpapakampante. Nagbitaw siya ng mas mabibigat na suntok kay Cest na nararamdaman niya kahit na ipinagtatanggol niya ang sarili at tuluyan nang napilitan si Cest na dumidikit muli sa pader. Sa tuwing susubukan niyang tumakas ay ginagamit ni Felix ang kanyang mga paa upang harangan siya at sabayan ng suntok pababa. Napansin ni Zephyr na si Felix ay bihasa sa pakikipaglaban sa mga maliliit na arena at alam niya kung paano ibitin ang kalaban sa mga sulok. Sa kondisyon ni Cest at sa kanyang nasugatan na paa na mas lalo itong nagiging mahirap at nagtanong ang mga kaibigan ni Cest kung ano ang dapat niyang gawin. Sagot ni Zephyr sila mismo ang dapat makaisip ng sagot kung gusto nilang matawag na mga boksingero. Bumangon si Cest at napagtanto niyang hindi siya mananalo gamit ang counterattack lamang. Nagdesisyon siyang gamitin ang buong lakas niya upang itulak palayo si Felix. Sumugod siya at nagbitaw ng mga mabilis na suntok sa tiyan nito na nagbigay ng matinding pinsala kaso gamit ang kanyang lakas, muling nagawa ni Felix na pigilan siya at itulak siya pabalik sa pader at iniwasan ni Cest ang isang finishing blow mula kay Felix, ngunit tila may plano siyang ginagawa. Alam ito ni Felix kaya't hindi niya binibigyan si Cest ng pagkakataong makalayo at pinanatili niya ang presyon gamit ang malalakas na suntok, hindi binibigyan ng espasyo si Cest upang makagalaw. Inisip ng mga kaibigan ni Cest na siya ay dehado ngunit ipinaliwanag ni Zephyr na si Cest ay nakukuha na ang momentum.
Sinabi niyang obserbahan nila kung paano sinasabayan ni Cest ang bawat suntok ni Felix at napansin nilang tila nanginginig si Felix mula sa mga suntok na natanggap niya kanina at nagiging maingat ito. Ayaw na ni Felix na lumayo pa kay Cest dahil sa panganib na mahuli muli ng kanyang counterattack. Naging laban ng close range ito at dahil hindi na kailangang masyadong gumalaw ni Cest at naililipat niya ang bigat ng kanyang katawan sa kanyang malusog na paa, patuloy niyang tina-target ang tiyan ni Felix nang walang tigil at kumpiyansa si Zafar na nasa panig ni Cest ang kalamangan ngayon. Sa arena ay parehong hingal at pagod na sina Cest at Felix at muling sinubukan na gamitin ni Felix ang kanyang malalawak na suntok, ngunit naiwasan ito ni Cest at tumama siya ng malakas na suntok sa sikmura nito at sinubukan na gumanti ni Felix, ngunit muling tinamaan ni Cest ang kanyang abs ng isa pang matatag na suntok. Mas mabilis nang naiwasan ni Cest ang mga suntok ni Felix habang patuloy niyang tina-target ang kanyang tiyan. Nagkaroon ng pag-asa ang mga manunood na mananalo si Cest at gayunpaman ay hindi pa handang sumuko si Felix. Nagpatuloy siya sa pagbato ng mga suntok na parang hindi man lang siya nasaktan. Bigla siyang nakapagpakawala ng suntok na tumama sa ulo ni Cest na muntik nang bumagsak sa lupa. Pero nagawa ni Cest na tiisin ang sakit at muling tumayo at nagdesisyon siyang ilagay ang lahat ng natitira niyang lakas at sinugod si Felix ng buong galit. Tinamaan niya ito sa mukha dahilan upang mapaatras si Felix at nagpatuloy silang magpalitan ng mabibigat na suntok, ngunit napansin ni Zafar na kahit pabor sa kanila ang sitwasyon at paubos na ang lakas ni Cest ay alam niyang kailangan ni Cest na makahanap ng pagkakataon upang ibigay ang huling kritikal na suntok bago siya tuluyang maubusan ng lakas. Sa arena ay nagsimula ng magpanik si Felix at hindi siya sanay na lumaban sa mga kalaban na tumatagal ng ganito katindi. Kahit nasa pader si Cest at hindi siya mukhang kinakabahan ay sinugod muli siya ni Felix ngunit naiwasan ito ni Cest sa pamamagitan ng pagyuko, sinundan niya ito ng isang suntok sa tadyang ni Felix. Biglang naramdaman ni Felix na hindi na siya makahinga at napagtanto niya na binasa ni Cest ang kanyang pattern ng paghinga at tinamaan siya sa eksaktong sandali na nag-exhale siya. Dahilan kung bakit hindi na siya makahinga ng maayos at ito na ang pagkakataon ni Cest. Nagkunwari siyang aatake sa tiyan ni Felix kaya't inilipat ni Felix ang kanyang mga kamay para protektahan ang sarili at naiwan tuloy na walang depensa ang kanyang ulo. Sinundan ito ni Cest ng isang jab at hook combo na dahilan upang mawalan ng balanse si Felix. Nang makita ni Cest ang pagkakataon at dumaan siya sa likuran ni Felix para sa isang finishing move. Sa kabila ng sakit mula sa kanyang nasugatang paa at ibinuhos niya ang lahat ng lakas niya sa isang suntok na tumama sa kidney ni Felix, tumama ito ng buong lakas na nagdulot ng matinding sakit kay Felix at napaluhod si Felix at pilit na bumabangon, ngunit hindi niya magawa. Napagtanto niya na ito ang plano ni Cest mula pa sa simula at hinayaan niya itong isagawa ang kanyang estratehiya. Habang nagpupumilit bumangon si Felix ay tahimik na nagdarasal si Cest na hindi na ito makatayo. Alam niyang nasa sukdulan na ang kanyang sugatang paa at hindi na niya kakayanin pa ang isang round ngunit hindi na kinaya ni Felix. Bumagsak siyang muli sa lupa at ramdam ang matinding sakit sa kanyang katawan na para bang itinusok ang isang napakalaking pako sa kanyang kidney. Idineklara ng referee na tapos na ang laban at itinanghal si Cest bilang panalo at itinaas niya ang kanyang kamao upang ipagdiwang ang tagumpay, at inanunsyo ng referee na pasok na siya sa main tournament sa kategoryang boxing. Nagpalakpakan ng malakas ang mga manunood at masayang ipinagdiwang ng kanyang mga kaibigan ang kanyang tagumpay, na para bang kanila ring laban ang napagtagumpayan ngunit si Cest, na sobrang pagod na ay naupo sa harapan ni Felix at sa kanyang isip ay nagtataka si Felix kung paano siya natalo sa isang binatilyo, kahit na malinaw na siya ang may advantage noong simula. Kinagabihan ay bumalik si Cest sa kanilang tinutuluyan at biglang nagpanik habang kinakausap ang kanyang mga kaibigan. Sinabi niyang may masama na balita siya na mamamatay na daw siya at nang makita ang naguguluhang mukha ng kanyang mga kaibigan, ipinaliwanag niyang umiihi siya ng dugo. Nahiya siyang sabihin ito ngunit wala na siyang nagawa at dumating din si Zafar upang marinig ang usapan. Nag-alala ang mga kaibigan ni Cest at iniisip na baka ito ay isang masamang palatandaan, ngunit sinabi ni Zafar kay Cest na huwag mag-alala ng labis. Paliwanag niya na sa pagtatapos ng laban ay parehong inatake ni Cest at ni Felix ang kanilang mga tiyan, kaya't maaaring nagkaroon ng internal bleeding na pumasok sa urinary channel ni Cest at sinabi ni Zafar na normal lang ito pagkatapos ng matinding laban at hindi siya mamamatay mula rito. Tinanong ni Cest kung sigurado siya at tumatango si Zafar at pagkatapos ay binati siya ni Zafar sa pagkakapasa sa laban, binanggit na magpahinga siya at magpagaling mula sa mga pinsala.
Maya-maya habang nakaupo si Cest ay pinapanood ang kanyang mga kaibigan na nagsasanay, nagsimula siyang mag-board at iniisip niya ang kanyang buhay at napagtanto na ang lahat ng ginawa niya ay pagsasanay at pakikipaglaban, wala siyang alam na paraan upang gugulin ang libreng oras. Habang nakatingin siya sa kanyang anino at napansin niyang may papalapit sa kanya at nang tingnan niyang taas ay nakita niyang si Felix ito, tinanong siya ni Felix kung bakit siya mukhang malungkot kahit nanalo na siya sa laban at sinabi ni Felix na aalis na siya ngayon, kaso bago siya umalis ay gusto lang niyang makita kung gaano kalala ang pinsala na naidulot niya sa champion. Sinabi ni Cest na sira na ang katawan ni Felix at tinanong siya kung kontento na siya at tumawa si Felix at sinabing alam na niyang magiging ganito, at tinanong kung umiihi ng dugo si Cest at nagulat siya at tinanong kung ganoon din ba ang nararamdaman ni Felix. Sinabi ni Felix na halata naman dahil inatake niya ang tiyan ni Cest at tinamaan pa ang kidney nito. Nabigla si Cest at inisip ang pinsala subalit binanggit ni Felix na siya mismo ang madalas na nagdudulot ng ganitong klaseng pinsala sa kalaban. Ito raw ang unang pagkakataon na siya ang matinding nasaktan at tinanong ni Cest kung anong balak gawin ni Felix, at sumagot si Felix na aalis na siya mula sa lugar. Binanggit niyang tatanggap siya ng kaunting bayad dahil nakarating siya sa finals kaya't hindi siya talo ng buo. Nagulat si Cest sa sinabi ito at sinabi ni Felix na hindi ito ibinubunyag ng mga organizer sa simula upang maglaban ng husto ang lahat, kaya't sila'y nagpupustahan ng malaki. Aniya pagkatanggap niya ng kanyang bayad ay aalis na siya at iginiit pa ni Felix kay Cest na kung magkakataon, magkikita pa sila muli balang araw at bago umalis ay ipinaliwanag ni Felix kay Cest na huwag matalo sa main tournament, dahil magdudulot ito ng kahihiyan sa kanya at sa kanyang reputasyon. Sumagot si Cest na hindi niya maipapangako na mananalo siya sa bawat laban pero nangako siyang lalaban siya ng buong puso at tuwang-tuwa si Felix at sinabi na sapat na iyon at dagdag niya, ang natitira ay nakasalalay na sa swerte at kinuha niya ang isang barya at sinabi kay Cest na susubukan nila ang kanyang swerte sa main tournament. Hindi masyadong interesado si Cest ngunit sinabi ni Felix na mahilig siya sa pagsusugal higit pa sa pagkain. Aniya ang buhay ay isang malaking sugal para sa kanya at tinos ni Felix ang barya at pagkatapos ay tinanong si Cest kung anong panig ang pipiliin at pinili ni Cest ang ulo at lumabas nga iyon. Iginiit ni Felix na tiyak na may swerte si Cest at tinanong siya kung ano ang ibig niyang sabihin at sagot ni Felix, kahit na isang fluke o malasakit na hula lamang at kapag paulit-ulit na tama si Cest, ibig sabihin ay pwede nang isama ang swerte bilang isa sa kanyang lakas. Binanggit ni Cest na hindi ito isang fluke at dahil nakita niyang harapan ang mukha ng barya nang mahulog ito, nabigla si Felix sa sinabi ni Cest at napagtanto niyang sa pagkakataong ito at tulad ng huling pagkakataon nilang magtagpo, palaging tama ang pinipiling panig ni Cest sa barya. Napansin ni Felix na tila may mata ng agila si Cest at nag-alala siya sa reaksyon ni Felix at tinanong kung hindi ba yon ang tunay na layunin ng laro. Napagtanto ni Felix na hindi pala naisip ni Cest na magtiwala sa swerte, ginagawa ni Cest lahat ng bagay gamit ang kanyang sariling kakayahan. Tumawa si Felix at sinabi kay Cest na ngayon lang niya naintindihan kung bakit siya natalo at bilang huling salita ay sinabi ni Felix kay Cest na posible pa niyang makarating sa tuktok ng torneo at nagpa siya nang umalis si Felix ngunit huminto siya sa kalagitnaan. Binanggit niya kay Cest na kung ma-depress siya sa main tournament at siguradong matatalo siya at payo ni Felix, itaas niya ang kanyang ulo at tumakbo papunta sa tuktok ng boxing at nangako si Cest na gagawin niya ito. Makalipas ang ilang araw ay naghanda na sina Cest at ang kanyang mga kaibigan para lisanin ang bayan. Sumakay sila sa isang bangka at sinabi ni Zafar na oras na upang i-level up ang kanilang pagsasanay, binanggit pa niyang sapat na ang panahong ginugol nila sa paggamit ng mga piko at pagkatapos ay hinabot niya kay Cest ang isang piko na may napakakapal na hawakan. Sinubukan ng ibang mga estudyante ang bagong hawakan at nagreklamo silang hindi nila ito mahawakan ng maayos gamit ang isang kamay. Aniya ay maaaring mahulog o lumipad ito kung gagamitin nila ito ng pabigla. Ipinaliwanag ni Zafar na ang layunin ng pagsasanay na ito ay palakasin ang kanilang kapit at mapabuti ang kanilang focus. Dagdag pa niya habang nasasanay sila sa kapal ng hawakan na lalo pa niyang papalakihin ito, nagreklamo ang mga estudyante at sinasabing gagawin nila ang pagsasanay ngunit hindi sapat ang paghuhukay lamang upang sila ay masisiyahan, kailangan nila ng isang malinaw na layunin o motibasyon. Bilang sagot ay naglabas si Zafar ng isang mansanas at agad itong dinurog sa kanyang kamay at namangha ang mga estudyante.
iniisip kung kailan pa natutunan ng kanilang guro ang ganitong klaseng mahika at tumawa si Zafar at sinabing hindi ito mahika at itinapon niya ang nadudurog na mansanas kay Cest. Sinabi niyang ito ang antas ng grip strength na nais niyang makamit nila. Nagulat ang mga estudyante at iniisip nilang imposibleng magawa iyon dahil nawala ang lahat ng laman ng mansanas, naiwan lamang ang balat at mga buto nito na parang naging tuyong patpat. Ipinaliwanag ni Zafar na nagawa niya ito at sa isang iglap ay nadurog niya ang mansanas na dahilan upang mag-evaporate ang lahat ng katas nito. Upang higit pang ipakita ang kahalagahan ng grip strength at naglabas siya ng isang kahoy na bloke at inilapag ito sa mesa. Sinabi niyang kung maipipirm nila ang kanilang kamao sa mismong sandali ng impact, makakabuo sila ng matinding puwersa kahit walang malawak na pag-wind up ng suntok. Itinabi ni Zafar ang kanyang kamao sa kahoy na bloke at sa isang iglap at pina-fly niya ito gamit ang rapid grip formation sa huling segundo. Namangha ang mga estudyante at ipinaliwanag ni Zafar na ang teknik na ito na tinatawag niyang zero-in punch, ay ang kanyang ultimate move bunga ng mga taon ng pagsasanay at eksperimento. Pinulot ni Cest ang kahoy na bloke na tila nawasak ng suntok ni Zafar at nagtaka siya kung kaya rin ba niyang gawin iyon balang araw at di nagtagal, dumaong ang kanilang barko sa isang pantalan sa Sicily na kung saan libo-libong barko at bangka ang nakaparada. Ang buong lungsod ay naghahanda para sa darating na fighting tournament.